Good morning to everyone. Good morning to my fellow guardians at sa mga kababayan natin nasa abroad. Nais ko lang pong sagutin ang katanungan ng isa nating kababayan na gustong mag-apply abroad. Sabi niya, "Sir, magbabayad na po ako. Tapos na po yung meeting namin ng agency ko." At ang sabi po ni ma'am, kailangan ko daw bayaran dahil nga daw po ay hindi daw po ako makakuha ng passport kapag wala pong clearance ng agency. At sabi niya, ayaw na rin daw niya ng gulo. So nagsulat na lang daw siya ng promissory na magtrabaho muna siya locally at para makuha niya ang kanyang clearance para makapag-apply siya ng panibagong passport. Okay. Ano bang kwento dito? Si kabayan ay nag-apply sa isang recruitment agency. Hindi ko na siya pangalanan para maprotektahan natin ang kanyang pangalan. Si agency ay siya ang nag-process ng kanyang mga papers, no? Passport, at lahat ng mga dokumento na wala siya, tinutulungan siya ng agency. At siya ay naka-accommodate doon sa accommodation ng agency. Libre siya ng tirahan, libre siya ng pagkain. Subalit itong si agency ay mayroong rules, no? So, rules nila yan na mayroon silang tinatawag na pre-training na 220 hours, no? So, dapat pag wala kang lakad, wala kang process, wala kang pupuntahan na mga mag-ayos ng papeles mo, ay papasok ka ng 6:30 hanggang 3:30 ng hapon. Okay. Hanggat makompleto mo yung 220 hours na ni-require nila sa yung pre-qualification training ang tinatawag nila. So, training center daw sila. Ang agency daw may sariling training center. Sa oras na yan, according to the worker, pinaglilinis sila, pinag-scrub sila ng mga tiles, at mga ano-ano pang gawain sa bahay. Linis ng CR, kitchen, at lahat-lahat. Basta makompleto mo ang 220 hours, no? So, madaling salita, si workers ay training na siya ng 35 days. According to her record, meron na siyang 35 days na pinasok from 3 to 6:30. 6:30 ng umaga hanggang 3:30 ng hapon. Okay. So, according to workers, I don't know kung totoo ito, sabi niya na mayroon daw siyang family problem at hindi na rin daw niya kaya yung training kasi after nung 220 hours, meron pang another training bago siya mag-TESDA kasi newly hired siya. So maraming training. So bago ka makaalis, inabot ka talaga ng matagal. Okay. So ayaw kong husgahan ang agency, no? Hindi ko rin alam ang batas pagdating dito. So now, karapatan nila ng agency yun. So karapatan din ni worker kung siya mag-back out. Ayaw niya na. Ayaw niya na magtrabaho. Nung nagpaalam siya, siya ay nagalit ang kanyang namamahala doon sa accommodation at siya ay pinapaalis ka agad, madaling araw. Nakiusap sila na baka pwedeng umaga na sila umalis. Hindi. Kung meron ba kayo ngayon na babayaran nyo itong halaga na to at umalis na kayo. So, yun ang nangyari. Para makaalis sila ay April 7 daw yun nangyari na sila yung umalis. So, April 8, sinabi nila na kunin nila ang passport nila. Ang sabi ng agency ay sinurrender na raw sa DFA. So, one day lang pagitan, sinurrender agad sa DFA. Okay. I don't have to comment on that. Now, ang ginawa ni worker ay nagreklamo sa ahensya at sila ay pinagkasundo at pinagkausap. First hearing, pangalawang hearing, di siya nakarating dahil wala daw siyang pamasahe. Ngayon, last hearing today, ay sinabi daw sa kanya na dapat binabaan daw ng 8,700 plus, no? I don't know the exact amount. Titingnan natin mamaya kung magkano talaga ang exact amount. 8,750. Ang sabi niya, sir, babayad na lang ako para walang gulo. Pero wala akong pera ngayon, magkatrabaho muna ako locally para mabayaran ko sila at mabigyan ako ng clearance para daw, yun daw ang i-attach niya pag nag-apply siya uli ng panibagong passport. Sabi ko, bakit ganun? Okay lang naman sana kung bayaran mo sila, pero ang makukuha mo ay passport mo. Hindi yung clearance, papel.
So napaka lungkot no na ang passport ay pag-aari ito ng state no. Pag-aari ito ng Pilipinas. Ito ay pinagkakaloob sa bawat Pilipino na nais mag-travel, nais magtrabaho abroad, kailangan mo ng pasaporte. Ito po ay kapag may hawak ka ng pasaporte, protektado ka po ng natawag nating agreement na sa Geneva Convention na hindi ka pwedeng galawin ng ibang bansa kasi meron pong bilateral na usapan dyan when it comes to passport holder. No? Between the FA at sa foreign affairs naman ng ibang bansa. So ito yung tinatawag na pasaporte na pwede kang gumala-gala, magbakasyon, magtrabaho sa ibang bansa basta may passport ka. Now, so ang passport na ito ay ginamit ng agency para makasingil. Okay. In fairness naman sa agency na ito, gumastos naman sila ng pagkain, gumastos naman sila ng pag-passport. Okay, sabihin na natin gumastos sila ng pagpa. Magkano ang passporting? 1,500. Kinuwenta nila ang pagkain. Okay. Kaya umabot ng 10,000 dahil sa pagkain niya within 35 days. Pero dapat ibigay mo yung passport. Tandaan nyo mga agency, no? Hindi naman sa nilalahat ko. Meron namang matino. Meron namang makatao sa inyo. Marami. Tandaan nyo, hindi bagay ang negosyo nyo. Buhay ang negosyo nyo. Dugo. Serbisyo ng isang tao na katulad nyo. Nasaan ang pagiging humanitarian mo? Na sa madaling araw na yan, ay pinaalis mo sa accommodation dahil lang gusto mag-back out. Tama ba ito? At isurrender mo agad ang kanyang passport sa DFA, okay lang, surrender mo. Pero sana, pag nakipag-usap muna kayo, na, ano ba to? Babayaran mo ba kami? Kasi kung hindi mo babayaran, surrender naman sa DFA itong passport mo. Now, si kawawang OFW, dinala ko sa OFW concern, in-endorse ko siya doon, para ang ainsang yan ay bahala na sa kanya. So, paalala lang, hindi ito kaya ako nagla-live ng ganito, hindi para na tuligsain ko ang isang grupo, isang company, isang tao, isang applicant. No. I just want to empower every OFW applicant na may karapatan din kayo. Pag nakita nyo na hindi na maganda ang patakaran ng isang agency na in-applyan nyo, tumawag kayo sa DMW RTIP legal para bisitain ang accommodation nyo. At hindi pwedeng i-hostage ang passport nyo. Kayo namang mga agency, gusto ko lang kayong paalahanan na maging humanitarian naman kayo. Tandaan nyo, kung anong ginagawa nyo sa applicant mo, kakalat yan. Malalaman niya ng lahat. Social media ngayon. At baka balang araw wala nang mag-apply sa inyo. Sabagay, mayaman naman kayo. Sabi nga ng applicant, 3 ang accommodation, 3 ang bilya. So 3 rin ang training center nyo. Diba? Pinokontrol ko lang ang sarili ko. Kasi ayaw ko magsalita na nakakasakit ako. Ang nakikiusap lang ako na sana maging makatao. Pwede nyo namang kausapin ng matino. Kaya mayroon kayong pre-arrangement sa worker. Sa inyong marketing strategy, sabihin nyo, free food, free accommodation, free passporting, free process. Tapos sisingilin nyo. Hindi sabihin nyo na okay, ito yung libre kayo lahat, pero pag nandito na kayo sa stage na to, ito yung babayaran nyo pag nag-back out kayo. Kung na-process kayo at meron na kayong employer, ito yung babayaran nyo. Kung paalis na kayo at ito yung gumastos na kami lahat, may ticket ka na, pa-flight ka na lang, nag-back out ka, ito yung babayaran mo. Para maliwanag. Pero may kasunduan, pirmahan, o kahit verba, dapat kasunduan, papirmahin mo na ito yung kasunduan natin.
para hindi naman unfair sa inyo. Pero, pag nagpaalam sa inyo, kausapin niyo ng mabuti, huwag niyong palayasin ng madaling araw. Yun lang po. So sana, kayong mga nag-a-apply pa lang, magkaroon kayo, ma-empower kayo. Sana naman kayong mga agency, pag nagpaalam sa'yo, kausapin nyo diplomatically. Na, ano bang dahilan? Ano ba? May agency ka ba ang lilipatan? So may agency ka pa lang lilipatan, itong pabayaran mo sa agency mo. Sports lang tayo. Bayaran ka naman. Karga nyo na yung hassle ng marketing nyo. Alam ko naman sa inyo lahat, may mga sub-agent kayo, di ba? Singilin nyo, nabayad nyo sa sub-agent nyo, paunang bayad nyo. Di ba? Ganun lang yan. Maging makatawa lang tayo. Maging fair lang tayo. Huwag nating pahirapan ang kapwa natin Pilipino na nais lang naman na gumanda ang kanilang buhay. Mayaman na kayo eh. So, fair lang tayo. Bayaran ang dapat bayaran. Pero, kung pabayaran nyo ay clearance lang, ang lakas nyo naman sa DFA, na kaya yung utusan ng DFA, huwag nyo pa bigyan ng passport yan pag walang clearance sa aming agency. Wow. Hindi naman siguro ganun. Hindi nyo kayang diktahan ng DFA. Tandaan nyo yan. So, ganoon na lang po. Maraming salamat. Good morning. Dahil sa Guardians, good morning kami lagi. Maraming salamat po.